Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. And kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel at Win TV Vlog, Pambansang Batang Kalye. So follow me po. Yan po ang aking YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin paano nga ba nanalo ang Barangay Ginebra kontra sa kapatid na Magnolia Hotshot. So maga nga po nagpasimula ang oldies but goodies import ng Ginebra na si Justin Brownlee. And of course by support of their number one offensive local player na si RJ Obarrientos. And of course natapos po ang first quarter, tabla po ang score 18 apiece. And tapos sinundan pa po ng 15 point lead after ng dalawang quarter. So leading po ang Ginebra by 15 points, 50-35. Tapos nakahabol po ang Magnolia at sunod-sunod na run, Paul Lee, Xavier Lucero, Mark Baroka, and the rest of Magnolia Hotshot. Pinakita naman nila kung paano yung mag-comeback. And then natapos po ang laro natapos po ang third quarter sa score na 69-66. So nagtabla pa nga po yan eh. So kaya lang naka 3 points pa. Kaya kumbaga natapos ang laro 69-66. And then yun nga. So nakita po natin kung paano po nagpalitan ng lamang. And yun, nagtabla po 89 all at nag-design ng play itong si Coach Tim Cone. Nakita naman natin mahilig talaga si Coach Tim Cone sa ganitong setup ng play no, ng mga last plays. And yun, pero bago doon ay kumbaga lamang ang Ginebra ng tatlo, kaya lang na-foul itong si Mark Baroka ni RJ Obarrientos. So medyo crucial yung tawag, pero yun nga, may foul naman talaga kung tutusin. Pero manipis lang talaga. It could be a let go. Pero sa mga crucial ay tatawagan talaga yan kasi nga may contact. So pero ito ang yung naging design ng play ni Coach Tim Cone is katulad nung design na ginawa niya. Kung maalala nyo nung 2016 wherein Justin Brownlee made the 3-point basket, yun yung winning basket sa game number 6 versus Meralco. So nakita nyo ito, kung mapapansin po ninyo, same play, same position, same formation, pero marami palang options to. Kung nakita po natin, off the screen ay nag-roll itong si RJ Obarrientos. So ito rin yung ginawa ni LA Tenorio nung 2016, pero hindi na ibigay kay LA Tenorio. So siguro parang decoy lang din si LA noon. Ito siguro si RJ, inaamin naman ni RJ, hindi sa kanya yung play. Parang Norbert Torres or either Norbert or Scottie Thompson. Si Justin Brownlee ay talagang decoy lang. So kung napansin nyo, hindi naman nagkaroon ng movement si Justin Brownlee dyan sa play na yun sa 2026. Pero noong 2016, last option, si Justin Brownlee ang tumanggap. Siya yung tumira ng 3-pointers para mag-end yung 8 years title drought ng Barangay Ginebra. Pero this time, ito namang play na to is pagkatanggap pa lang ni RJ Obarrientos, he is actually go to the basket right away, and then yun nga, nag-lay up, pumasok, lamang ng dalawa ang Barangay Ginebra. Siguro masasabi natin dahil pumasok, it's actually a good play. Kaya lang ang problema diyan ay kung hindi yan pumasok, so mangyayari baka nag-iwan pa ng 6.3 seconds, so may possibility na makascore pa yung Magnolia diyan. So siguro medyo mabilis ang pangyayari, pero on the other end maganda pa rin kasi kumbaga na yung defensive alignment naman nila nung last second, hindi rin naman nagwagi ang Magnolia. So good thing, yun nga, maganda rin ang nilaro ni Scottie Thompson, scoring 24 points, conference high na po ni Scottie Thompson yan, and then 10 rebounds, isama pa yung 3 assists, saka yung defense ni Scottie Thompson. Alam po naman natin na si Scottie Thompson is a game changer. So yan po ang nangyari. So Justin Brownlee, of course, umabot pa yata siya ng 30 points. So alam naman natin, si Justin Brownlee, sabihin natin nakakaedad na si Justin Brownlee, pero yung laro niya, yung work ethics niya talagang sobrang ganda. And sobrang galing niya mag-alaga sa sarili. Parang LeBron, ang galing niya mag-alaga sa sarili niya. Kahit sabihin mong tumatanda na, ay parang yung laro niya ay parang nung 2016, ganun pa rin ka-explosive. So yun, so yung support naman ng Barangay Ginebra, maganda rin naman. Of course, si Nards Pinto sa defensive end, and Norbert Torres, panakanakang 3 points. So yon, at higit sa lahat si Stephen Holt, okay din. And
yan, total effort para sa Barangay Ginebra. And ngayon po ang Barangay Ginebra ay mayroong win-loss na 3-2. Ayan, at nangunguna pa rin ng rain or shine kasi grabe yung rain or shine, di ba? So, sino kaya makakatalo sa rain or shine? So, siguro Ginebra kasi kontrapelo din tong Ginebra at rain or shine. Pero ganun pa man ay hindi natin masasabi at ang rain or shine ay talagang yung team play ng rain or shine ay sobrang ganda rin. So, anyways, abangan natin ang Barangay Ginebra this coming Sunday. Second game po versus Phoenix. And yan po, talagang panibagong aksyon na naman ang matutunghayan natin sa linggo. So yun lang muna for today's video at latest update para sa ating Barangay Ginebra. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Peace.